Hi, Vivi! Kumusta? Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman nai-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi when dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila, How do you cope with that? magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doktor kasi nga nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So, nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So, naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Ako nga pala si Gabby. 33 years old. At may boyfriend na mahal ko. In fact, DJ Lindsay, 12 years na po kaming magkarelasyon. Pero wala pa rin pong nangyayaring kasalan. Madalas kaming magkasama ng boyfriend ko. Magkalapit lang po yung mga office namin. Pero hindi ko ma-imagine na kaya pala niyang magkaroon ng 2 anak sa ibang babae nang walang nakakaalam kahit na yung pamilya niya. Ako yung long-time girlfriend. Pero meron siyang mga anak sa iba. Kaya naman pala kapag gusto ko ng pag-usapan yung tungkol sa kasal, madalas niyang sinasabi na, di ka pa ba nagsasawang pag-usapan yan? Kaya pala walang nakakaalam kasi sinusustentuhan niya yung mag-iina niya para hindi magpakilala at lumabas. Hanggang ngayon, iniisip ko, DJ Lindsay, kung paano niya nagagawang magbigay pa ng oras sa akin. Madalas, yung mga dates namin, kahit yung mga biglang pag-aaya ko, kakapunta naman siya. Pero nagagampanan niya pa rin yung pagiging tatay sa mga anak niya. Nagkaalaman lang tungkol sa mga anak dahil sa na-wrong send siya ng message sa akin. Feeling ko nga, DJ Lindsay, tadhana na po yung gumagawa ng paraan para magkaalaman na kami. Siya na yung nasa future ko. Pero parang naglaho ang lahat. Dahil sa mga nagawa niya sa akin. Parang hindi ko na masabi ngayon kung mahal ko pa rin ba siya.
Any advice po, DJ Lindsay? Should I hold on? Kasi hindi biro yung 12 years. Or should I go? Dahil tulad ng sinabi ko, 12 years na yun. Hindi biro yun. Ano po bang dapat kong gawin, DJ Lindsay? Muli, ako si Gabby. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Oras natin sa buong kaploan. Check your time. It's 16 minutes after 9. 9:16 on the clock. Siyempre naman, ikaw pa rin po ay nakikinig sa istasyong same, pero iba! Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, hello kay Gabby. Si Gabby na nagbigay ng 12 years ng buhay niya sa boyfriend niya pero hindi niya alam. Sa 12 years na yon pala nagkaroon na ng 2 anak si Jowa Bells. Nagkaroon na ng 2 junak. Oo, yung kanyang jowa sa loob ng 12 years na relasyon nila with another woman. Nakakaloka, di ba? Anong gagawin mo kapag ikaw yung ginanyan? Wow! Magbe-breakdown ka siguro, no? Experience mo na yan, mahal ko. Yung tipong ang tagal-tagal nyo na, tapos di mo alam, may mga hokus-pokus palang ginagawa yung Diyosaw mo o yung jowa mo behind your back. Oh my gosh, ang sakit niyan. So kung ako sa'yo, kung nadaanan mo na yan, i-message mo na yan sa akin, anong ginawa mo, send it to me. Punta ka sa Energy FM, Energy FM 1067 on Facebook. Tapos hanapin mo yung live and then doon ka maglagay ng comment mo. Okay? Wow! Hello kay Ami Red, kay Arch. Sino pa yung mga nandito sa ating live? Si Cory, si Ollie, si Rosemary. Magandang umaga po sa inyong lahat. And by the way, we are also live on TikTok. Okay, so puntahan nyo kami sa TikTok, Facebook. Basta TikTok /Energy FM 067. Hello sa inyo dyan. Oo, kinis ko dyan na. Basa po tayo ng comments. Mahal ko Pangga ko, baby ko. I can just imagine yung sakit na nararamdaman nitong si Gabby, no? 12 years mong minahal yung lalaki tapos di mo alam, sa 12 years na yun pala, meron siyang ibang kinakalikot na babae. Kinakalikot, be. Ba't totoo naman? Ibig sabihin, hindi siya solid sa'yo, di ba? Wow! Sabi ni Sheila Rose, sila po ang baby mama niya, ang tinadhana at ikaw po ang hadlang. Charis lang. Kahit ikaw pa ang piliin niya, wala kang peace of mind dyan at magiging parte din ng buhay mo, mga anak niya. Let go mo na yan, heal and fall in love with yourself. Sabi naman po ni Jeje, ba't ka pa nagdadalawang isip? Alam mo na dapat kung anong gagawin mo, di ba? Madali lang yan. Sabi naman ni Mina, grabe si Tadhana naman, 12 years pa ang pinalipas bago nagbigay ng hint. Pero seryoso na po, nakakalungkot lang yung ganyan, nasayang lang po yung 12 years mo, Sender, tapos ganyan pa yung matutuklasan mo. Gabi, makakabuti siguro na hiwalayan mo na yan at mag-focus ka na lang muna sa sarili mo dahil sa buhay mo o karir mo nakasalalay ang lahat-lahat. Darating din ang lalaki na para sa'yo at ipagdarasal mo din na at hihingin mo kay Lord ang guidance niya dapat. Tama. Sabi naman ni Sheila, sayang buhay mo sa gay na yan. Wala kang peace of mind pag ganyan ang naging asawa mo. Sabi naman ni Marie, magugulo lang ang peace of mind mo kung magpapatuloy ka pa sa kanya. Imagine may kahati ka na, wala pang balak na pakasalan ka. Baka magka-depression ka lang sa relationship na meron kayo. Love yourself, Gabby. Kaya mo yan, just pray and believe na may darating na para talaga sa'yo. But in the end, ikaw pa rin ang magde-decide. If you're willing to embrace what you have with him, then stay.
Sabi naman ni Bing, take it from me, bitawan mo na yan, galing ako dyan. Super not worth it yan, Gabby. Real and pure love gives you comfort and cheers you up, but not the other way around. Please mag-self-care and self-love ka muna. Huwag mong hinahayaan po na lumipas pa ang mga taon na naman. Ang isipin mo habang panahon na paparating. Diba? Are you willing to spend your lifetime with a cheater? Please lang, bitawan mo na yan. The more you hold on, the more painful you will feel, Gabby. Oh, in fairness naman, seryosong-seryoso yung mga pangga natin ngayon, ha? Lihim ng liham. Diba? Ano bang sabi ng mga tao natin sa Facebook, ng mga pangga natin sa Facebook? Wait lang ha. Kinalikot ko kasi to tapos ngayon biglang nawala. Oo, yung Facebook. Sorry na. Sige, dito tayo pumunta. Facebook.com/EnergyFM1067. Mahal ko pangga ko, baby ko. Ha, tingnan po natin ang mga... Ay, grabe ka naman talaga, baby Toby. Grabe ka naman talaga, baby Toby. Sabi ni RJ, ang lalaking may planong pakasalan ka, hindi yan naabot ng more than 10 years. What's holding him back? Hiwalayan mo na yan, manghihinayang ka lang sa pinagsamahan. Pero life goes on. Lihim ng liham. Thank you so much. Napaka-pogi mo, napaka-macho mo, naku, talaga naman. Wala ka nga lang jowa. Hindi kasi hinihintay ka pa nung para sa'yo. Hinihintay ka pa ng tamang babae para sa'yo. Ayaw mo ba? Ito, napaka-war prick nito. Sabi ni Morgan Fox, good day, DJ Pretty. Red flag na yan. Pag pinatuloy mo pa yan, para kang kumuha ng batong ipupukpok sa ulo mo. 12 years is compared to a lifetime of torture. Run, Sister Gabby. There are others who deserve you. God bless you. Ay, totoo ka naman dyan. Ang ganda nun ah. Sabi pa dito, ano pa mga sabi ng mga panggapo natin? Pabati naman po Cesar na nag-edge band po ngayon. Maraming salamat. Sabi ni Albert Alimorom. Hello, gandang umaga. Kung ano man yung ginagawa nyo dyan. Pabati naman po Finance Department ng National Bookstore. Hello po sa inyo dyan. Pati nyo kami padala ng stabilo dito. Diba? Hi. Pabati naman po kay Popoy na nagkakabit ng kisame. Sabi ni Rosemary, gandang umaga. Huwag ka sana mabagsakan dyan ng kisame. Shoutout sa ULD Yard Boys. Dito mo makikita ang tunay na pag-ibig. Iwan mo na yan, Gabi. Wow! Sabi ni BJ, gandang umaga. Ang aga naman ng BJ mo, BJ. Ano ang pangalan mo? Ikaw naman. Okay Pero alam mo, on a more serious level, naniniwala ako na, yun, alam mo tulad nung sinabi nung isang commenter natin, di ba? Bakit sobrang tagal? 12 years na kayo pero wala siyang bala. Wow! Baka naman hindi pa kayo o baka naman bago-bago pa lang kayo, meron ng iba tong si Kuya. Hindi mo lang alam kasi masyado kang blinded ng pagmamahal mo sa kanya. Di ba ganoon naman? Minsan nakikita mo na talaga yung red flags, nakikita mo na yung problema, nakikita mo na yung, alam mo yun, may kinakalantaring iba yung asawa mo o yung jowa mo. Pero you choose to deadma, di ba? Parang chino-choose mo na, hindi, wala lang yan, kaibigan niya lang yan. Ganyan lang. Kasi, blinded ka eh. Kasi mas gumagana yung emotions mo, yung pagmamahal mo para sa taong to. Ano naman talaga tayong mga umiibig, mga nagmamahal. Very emotional tayo. To the point na, di ba, hindi na natin na iisip na, teka lang, parang kailangan ko yata gamitin yung utak ko, Bea. Oo. Teka lang, parang hindi na tayo nagki-critical thinking just because we are so in love with this person. Wow! Minsan nandyan na nasa harap mo na tutukain ka na, pero hindi mo pa napapansin. Kasi nga, I love him, I'm so in love with him, oh my gosh, he's my future. Diba? May mga ganyan naman talaga at hindi kita masisisi. Pero, diba, ayan ngayon, nagulat ka na lang, nagulantang ka na lang. Wow! Kasi I'm pretty sure may signs. May signs. Ini-ignore mo lang talaga, dinededma mo lang talaga. Oo, talagang hindi mo napapansin kasi nga, mas focused ka sa pagmamahal mo sa kanya. Nakakalimutan mo yung mahalin yung sarili mo. Wow! Alam mo, kapag mahal mo yung sarili mo, equal lang talaga doon sa pagmamahal mo doon sa tao. I'm sorry naman. Diba? Hindi makakalagpas yung mga ganyan eh. Kasi guarded ka eh, nakataas yung walls mo.
Well, kapag syempre may jowa ka, medyo hindi nakataas yung walls mo. Pero, very keen ka. Very, anong tawag dito? Very sensitive ka sa mga konting galaw, konting parinig. 'Di ba? Very sensitive ka sa mga bagay-bagay. Kasi kahit paano naka-up yung walls mo and guarded yung puso mo. 'Di ba? Kapag mahal mo yung sarili mo or meron kang self-love. Pero kung wala at todo bigay ka dyan sa partner mo, lahat para sa kanya, mahal na mahal kita, wala na akong tinira para sa sarili ko, pare. Hindi mo talaga mapapansin. Talagang mabubulagan ka. Talagang maluloko ka, harap-harapan. Diba? Kasi puro siya na lang palagi eh. Kasi imposible, Mare ha, imposible pangga na talagang, alam mo yun, wala kang makitang signs, 12 years, may 2 anak na. Diba? Saan pupunta yung pera niya? Hindi ba kayo naghihirap sa pera? Oh, bakit hindi pa rin napag-uusapan ng kasal? Yun, very, very na yun, huge red flag na yun. Wow! It's been 12 years already pero hindi na pag-uusapan ng kasal. So ano ka pala? Okay Consolation prize. Display trophy. Wala man lang di ba? Hindi ko sinasabi na it's all about kasal. Pero yan yung gusto ni Gabi eh. Di ba? Yan yung gusto niya mangyari, maikasal dito sa lalaking ito. Pero bakit? After 12 years of being together, wala pa rin nangyayari. So there must be something fishy. Di ba? Di ba? Ano ba magpapaisip nun? So yun. Kasi kapag umabot ng 7 years, 8 years, mapapaisip ka na, sabi, ano kayang plano nito? Alam mo, nagkaroon ako ng jowa before. Ang pinakamatagal ko lang naman na ex is 4 years, ganyan. Pero alam ko, ramdam ko, 'di ba? May ganyan tayo, 'di ba, girls? Ramdam natin kung ang karelasyon natin, ang relasyon na ito ay tatagalan natin. 'Di ba? May time pa nga tinanong ko sa jowa ko noon eh. Hanggang kailan kaya tayo, no? Kasi kung talaga mahal mo yung jowa mo, hindi ka magtatanong ng ganon. I mean, mahal ko naman siya, pero hindi ko lang talaga siya nakikita sa panghinaharap ko. Wow! Hanggang kailan kaya tayo? Apat pa tayo ng 2 buwan. Parang ganyan. Umabot naman kami ng 3 years and 7 months. Pero alam ko na I won't end up with him nung time na yun. Ganun din yung 4 years and 5 months. Alam ko na hindi kami tatagal. Ramdam mo. Mararamdaman mo yan, bakla ka ng taon. Sabi naman dito ni Darwin, Gabby, 12 years, that's kind of long relationship with your partner, but it seems that you don't like what your partner did to you. Much better kung i-let go mo na yan. Huwag mong hayaan na may kahati ka sa pagmamahal niya. Wow! Sabi naman ni Baby, wag ka magbulag-bulagan sa pagmamahal na ikaw rin ang masasaktan. That is so true, darling. Lihim ng liham. Diba? Ang sabi ni Arch, ang sustento naman ay obligasyon yan ng isang ama sa anak. Kaya hindi yan dapat isumbat sa kanya. However, ang paglihim niya sa iyo, ano tawag dito? Wait lang. Ang paglilihim niya sa iyo ng mga bagay-bagay ay hindi tama. Nasa iyo na yan if you can forgive him for hiding the truth and accept him for that. Then ipaglaban mo, kung hindi naman ay mag-move on ka na. Sabi po ni Arch, all the way from US of A. O, diba? Ako naniniwala ako na merong right ang mga kababaihan na mag-ask for marriage. Naniniwala ako na may right tayo mga babae to ask kung ano ba ang real score sa atin. Wow! Where is this heading? Saan papunta ang relasyon na ito? Ano ba to? Ganto-ganto na lang tayo? Date-date na lang, be? May right kang magtanong. Although kasi yung idea of getting married to somebody, ideally, nagkagaling yan sa lalaki. Diba? Kung gaano ka kamahal ng lalaki. Pero kung hindi na bring up yon sa mga usapan ninyo, wala namang masama kung magtanong ka. Kasi tayo mga babae, tulad na lagi natin sinasabi, may timeline tayong sinusunod. Yung matres natin, be, may expiration date. Kaya walang masama magtanong, where is this heading? Are we going to get married? Dapat ganon, maarte ka. Okay Dapat maarte ka, diba? Hindi nga, totoo. Pwede ka magtanong. Right mo yun. Ngayon kapag hindi sumwak yung ideas ninyo with each other, it's either you stay with him still for 2 to 3 years or bahala ka sa buhay mo or alis ka na agad. Kasi baka mamaya, naihinder lang nitong taong to, yung tamang tao na dapat para sa'yo na. Wow! Minsan kasi, ang blessing, hindi yan ibibigay sa atin hanggat meron pang nakakalat sa daan natin eh.
Alam mo yun, hanggat wala tayong ini-eject sa buhay natin, sinusubtract sa buhay natin, hindi darating ang blessing. 'Di ba? Minsan kailangan mong linisin muna yung bakuran mo. In your case, Gabby, linisin yung isip mo, yung puso mo, 'di ba? Spiritually, emotionally, 'di ba? Kailangan mong linisin 'yan para ibigay sa yung tamang blessing. Na nandiyan naman talaga all this time, hindi lang makapasok talaga dahil nga meron kang iba. 'Di ba? So yun, para sa akin. Yun lang. Dami, di ba? Should you stay or should you go? Para sa akin, you should go na. Kasi tulad ng sinasabi ng iba, wala kang peace of mind dyan. Gugustuhin mo ba ng... Kung kaya mo naman, sige, kung mahal na mahal mo siya, tapos kaya mo naman talagang stand yung ganyang situation, then go! No problem! Pero kung gusto mo yung tahimik lang, yung nag-iisa ka, I mean, ikaw lang yung number one sa buhay niya, walang kahit anong sabit, then go and leave. You know, Gabby, you know what you deserve. Wow! Alam mo kung ano ang deserve ng puso mo, ng isip mo, at ng katawan mo. Kasi ikaw yan eh, ganyan ka magmahal eh. 9:31 on the clock. Gabby, I wish you well. You deserve all the love in the world. Sana maging okay ang puso mo. Gabby. Kay rami ng napako